Tapos na ang aking talumpati. Salamat sa inyong lahat. Nangangarap ba ako? Kung gayon, bagaman nasisiyahan ako sa pakiramdam na ito. Ngunit, dapat na rin akong magising. Sa huli, ikaw sa totoong buhay ay naghihintay pa rin para sa akin. Ano ba ito? Oy. Oy. Hindi pa ba ako nagigising? Lin Yoli. Kanina sa auditorium. Bakit mo ko hinalikan? Kanina sa auditorium, hindi pa naginip ang nangyari. Nakapag-time travel ako. Kung ganon, sa buhay na ito, ayokong magkaroon ng pagsisisi. Ayaw mo ba sa akin? Hindi ba maganda ang halik ko? Bakit bigla kang? Sa pagitan ng mga kaklase, ang paggawa nito, hindi bagay. Jiang Yihuai, hindi ako hahalik sa kaklase. Kahit na bumalik ako sa panahon ng kolehiyo, kapag nakikita ang mukha mo, kumakabog ang dibdib ko. Patuloy pa rin kumakabog ng walang tigil. Paraan po. Klase ng 8:00 ng umaga. Mahuhuli na ako. Bakit hindi ko noon napansin? Ang innocent pala ni Jiang Yihuai at madaling mahiya. Anong ginagawa mo? Jiang, kaklase. Alam mo ba, sa mundong ito, ano ang pinakamatigas na bagay? Ito ay ng lalaking kolehiyala. Peklat ng tiyan o. Ito ang klinika ng paaralan. Kailangan. Artipisyal na paghinga? Sino ang nagkalat ng chismis? Si Jiang Yihuai ay isang top contender para sa postgraduate exam. Si Lin Yuli ay tahimik ang personalidad. Paano nila magagawa magkalat sa klinika ng paaralan? Tiyak, saan nagkamali? Kayong dalawa, tumayo kayo sa labas ng classroom. Bilis! Hindi ko inakala na yung istrikto kong guro, ang siya pa palang magbibigay ng magandang pagkakataon para kaming dalawa lang. May nakasulat ba sa mukha ko? Bakit mo ko palaging tinitingnan? Bakit mo ko palaging tinitingnan? Kung hindi mo ko tinitignan, paano mo malalaman? Na tinitingnan kita? Ikaw. Yung huling classical Chinese piece mo, mali ang translation. Ang pagpapaliwanag ay pagtatakip. Kung hindi, bakit hindi mo man lang napansin? Nabaligtad yung hawak mo sa pen? Ang sarap talaga panoorin ng isang batang lalaking walang mali siya. Saan ka pupunta? Hindi ka naman left-handed, nakakasagabal lang pag magkatabi tayo. Kapag masyadong malayo ka, doon ako hindi komportable.
Jiang, ang mang na to ay tungkol sa isang lalaking manloloko. Bakit namumula yung tenga mo? Parang bagong manloko lang ng babae. Ang ilaw lang yan. Nagkakamali ka lang ng tingin. Hindi ako naniniwalang yung 21 anyos kong to ay hindi pa rin siya maaakit. Ngayon, hindi na ako magtatago ng nararamdaman. Dapat harapan. Liligawan ko si Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, tumitingin sa tulog ng iba. Hindi yan magandang ugali. Ano? Iniisip mo pa rin yung halik kaninang umaga? Gusto mong matuto? Pwede kitang turuan. Bakit ka nagsasarado ng mata? Akala mo hahalikan kita? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, classmate Jiang? Ako. Hindi. Humahalik sa mga kaklase. Tara, gawin natin ang huling galaw. Ire-report ka ng prinsipal. Yung litrato mo na pinilit mong halikan si Jiang Yihuai, bakit nawala na? Baka kinuha na ng iba para pangontra sa masamang espiritu. Report po, sir. May gagawin po ako kaninang umaga. Nagpaalam po ako. Bumalik ka na sa linya. Kaliwang paa ba o kanang paa ang una? Kanang paa. Bakit may sugat sa leeg niya? Pasensya na. Anong ginagawa mo? Ako. Babaero. Humanap ka na lang ng ibang gusto. Kanina ko lang narinig sa kanila, si Yu Wei at Jiang Yihuai. Parang sila raw. Nakita kong nag-aayos ng gamit si Yu Wei, kaya naman sumunod din siya. Equipment room. Anong araw na ngayon? Ikatlo, bakit? Anong nangyari? Mukha mo, parang may problema. Yung rack sa equipment room, natamaan si Jiang Yihuai. Ang daming dugo. Hanapin niyo ang school doctor. Hala, Jiang Yihuai. Jiang Yihuai! Jiang Yihuai! Nasaan ka? Buti na lang hindi pa nahulog. Naku! Anong ginagawa mo diyan? Hindi ka ba makaiwas? Jiang Yihuai. Mabuti naman at okay ka. Alam mo na mahuhulog yon? Ako. Tiningnan ko ang almanake kanina.
Sabi, huwag lumabas. Pabor naman. Sa paghalik sa akin. Umalis na. Halatang nag-aalala sa akin. Kunwari pa ang kalmado. Sana, noon pa ako naging matapang. Pero hindi pa huli ang lahat. Jiang Yihuay, may gusto ka bang tao? Narinig kong kayo ni Yue. Wala kaming relasyon. Bakit ka nasaktan? Bakit may sugat ka? Pangako, itatago ko ang sikreto. Yihuay, bakit hindi mo ako hinintay para sabay tayong umuwi? Hindi mo ba sinabing wala kayong relasyon? Bakit sabay pa rin kayong umuuwi? Hindi na ako makakaistorbo sa inyong dalawa. Yihuay, yung babaeng mayaman na yan, gusto lang niya ng mga bagong bagay. Pag nawala na ang interes niya, itapon lang niya yan ng basta-basta. Hindi siya ganoong klaseng tao. At saka, huwag mo nang ulitin ang mga salitang yan na hindi malinaw. Hindi kami pareho ng mundo niya. Mas mabuti na huwag mo siyang lalapitan. Sabay pa kayong umuwi. Nakakatawa. Hindi kaya ako matalo ng isang 20 taong gulang na dalaga? Kailangan kong malaman ang totoo. Kung paano siya nasugatan. Ang advisor mo ay hiniling sa akin na magsalita sa recognition ceremony bilang magulang ng isang outstanding student. Hindi ko inaasahang ang ampong ito. Ay napakatalino mo pala. Ano ba yan? Oy, hindi mura ang relo sa kamay ng batang to. Hoy, gusto mo ring makisali sa mayayaman tulad ng nanay mo? Iniwan mo ako rito at tumakas. Alam mo kung bakit umalis ang nanay ko? Iniinitan mo pa ang sarili mong asawa at anak. Lalaki ka pa ba? Hoy, lumalakas ka na ng loob ha? Ako, papatayin kita. Jiang Yihuay. Jiang Yihuay! Ano ba? Dumating na ang kaibigan ni Yihuay. Tito, kumita ng malaki. Samahan niya akong uminom. Ayaw ng batang yon. Anong nangyari sa'yo? Tito, samahan kitang uminom. Ay, tingnan mo siya. Sige. Hehe, ayan. Tagay, Hehe. Tama na. Lasing ka na. Ihahatid kita pa uwi. Oy, umalis ka na. Kaya kong umuwi mag-isa. Sabi ko, ihahatid kita. Hindi naman ako lobo. Bakit ka umiiwas? Mas delikado pa ako kaysa lobo. 27 taong gulang na Soro. Ano? 27? Jiang Yihuay. Takot ka ba? Anong ibig sabihin? Aray, nakalimutan ko. Kahapon, naiwan ko ang bag ko sa bahay mo. Anong nangyari? Magkasama ba kayong nakatira? Tatay, Jiang. Pahiramin mo ako ng assignment mo. Kokopyahin ko lang ang ilang malalaking tanong. Nako, Jiang Yihuay.
Bakit nasa iyo ang ninakaw na larawan ng halik? Hindi ba't may gusto ka kay Lin Yuli? Nagtatago pala ng litrato natin si Jiang Yihuay. Talaga bang may gusto siya sa akin? Nagkakagusto ka lang talaga, Lin Yuli. Ikaw ang naglagay ng litrato sa bag ni Jiang Yihuay. Lin Yuli, ang kapal naman ng mukha mo. Nakangiti ka pa. Kanina pa niya sinasabi na naiwan ang bag niya sa bahay ni Jiang Yihuay. Sinadya rin kaya yun? Ako ang naglagay ng litrato. Di kayong dalawa. Ang love story ng mahirap na binata at mayamang dalaga. Isang alamat sa Jingda. Oy, bakit nasa assignment mo? Ang litrato nating dalawa? Kaya, sasagutin mo ba ang tanong ko, Jiang? Ikaw, may gusto ba talaga sa akin? Magkatuluyan na kayo. Magkatuluyan na kayo. Yihuay, labas ka muna. Isa pa pala. Ang mamahal ng relo ng batang to Hoy, gusto mo rin bang umangat sa buhay? Tulad ng nanay mo? Iiwan mo rin ba ako dito at tatakbo? Hindi ako magjojowa. Ibig sabihin, tinanggihan mo na naman ako? Hindi ko alam kung pupunta siya. May kailangan ka? Jiang Yihuay, mahal kita. Tanggapin mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong magkaroon ng relasyon. Jiang Yihuay, sandali lang. Classmate Jiang Yihuay, nababaliw ako sa'yo. Talagang love-struck si Lin Yuli. Nakakasuka basahin. Huwag mong tingnan. Akala mo, dahil binura mo ang tawag, hindi ko na mahahanap ang putang inang yon. Subukan mong hanapin ang nanay ko. Makikipag-away ka sa akin? Wala ka pa sa kalagayan. Lumuhod ka. Papatayin kita. Sasaktan kita. Papatayin talaga kita. Sino ang nambuli sa'yo? Jiang Yihuay, sa award ceremony mamaya, yung tatay mo. Yihuay, nandito na ang tatay mo. Salamat sa pagpunta sa kabila ng inyong abalang schedule. Mga classmate, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang magulang ng ating outstanding student representative para magsalita sa harap. Baka hindi alam ng lahat. Madalas kong sinasabi kay Xiaohuai, ang buhay ay hindi isang marathon na mag-isa. Kasama mo lagi si tatay. Kaya, ang pinakamagandang edukasyon ay nakatago sa pang-araw-araw na pagsasamahan. Ha 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 ha. Halos mapunit na. Hindi ba masakit sa'yo? Hoy, Xiaohuai, pwede mo bang i-share sa lahat kung paano ka tinutulungan ni tatay sa iyong pag-aaral? Jiang Yihuay, may naiwan akong gamit sa palaruan. Samahan mo akong hanapin. Hindi mo naman kailangang magsinungaling kanina. Masama ang magsinungaling, pero
Hindi mo naman kailangang umakyat sa entablado, 'di ba? Salamat. Jiang Yihuay, alam ko na ang lahat. Hindi mo ba naisip na lumaban? O kaya'y magreklamo sa pulis? Walang kwenta ang mga yan. Pang-aabuso sa pamilya. Walang ganon. Nakainom lang ako ng kaunti. May nabasag lang. Bata pa kasi, hindi pa naiintindihan. Pasensya na at nag-abala pa kayong dalawa. Wag na ulitin. Sa susunod, bawasan mo ang pag-inom. Masama yan sa bata. Sige. Ingat po sa pag-uwi. Gago kang bata ka. Ang tapang mo na. Tingnan natin kung anong gagawin ko sa'yo ngayon. Jiang Yihuay, nandito ako para sa'yo. Matutulungan kita. Pero ang tatay ko, eksperto siya sa paglutas ng problema gamit ang dahas. Ayokong masaktan ka dahil dito. Marami akong karanasan sa ganitong mga problema. Huwag mong isipin na estudyante lang ako. Sa totoo lang, maniniwala kaya si Jiang Yihuay sa akin? Kahit ano pa ang sabihin, parang science fiction lang ang pagiging galing sa hinaharap. Hindi ko rin maipapaliwanag ng maayos. Ano ba talaga? Sa totoo lang, bakit hindi mo na lang ako samahan? Wag na. Parang wala kang alam. Aalis na ako kapag nakapasa ako sa graduate school. Sayang lang ang oras. Jiang Yihuay, pwede bang maniwala ka sa akin kahit isang beses lang? Subukan muna natin. Kung sa gitna ay ayaw mo na, aalis agad ako. Ano sa tingin mo? Hoy, saan ka pupunta? Una, ibaba natin sa pwesto ang outstanding parent na hindi karapat-dapat. Tatay ni Jiang, 3 taon na sunod-sunod nanalo bilang outstanding parent. Siya ang modelo ng magulang sa aming batch. Palakpakan natin siya. Sobra naman ang papuri ni Teacher Zhang. Dapat lang ito bilang magulang. Teacher, mayroon akong tungkol sa kontrakarahasan na gustong ipanukala. Lin Yuli, ang iyong panukala na ito pwede nating pag-usapan sa susunod na class meeting. Ngayon ay ang awarding ceremony para kay Tatay Jiang. Ibig kong sabihin, hindi ba parang walang kinalaman sa atin ang anti-violence? Ang anti-violence ay direktang may kinalaman sa atin. Ang karahasan, sa iba't ibang anyo nito, ay umiiral sa ating lipunan. School bullying, cyberbullying, emotional abuse, at maging ang domestic violence. Guro Zhang, ngayong narito ang mga magulang, pwede tayong mag-usap at magpalitan ng ideya. Hindi ba't magandang pagkakataon ito? Halika. Ang karahasan ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pinsala, kundi pati na rin ng psikolohikal na trauma. Kung maaari nating maagapan at maiwasan ito, kung gayon sa mundong ito, ay mababawasan ang bilang ng mga biktima. Kung nais nating baguhin ang mundo, maaari tayong magsimula sa pagtutol sa karahasan sa tahanan, sa pagliligtas sa mga taong nasa paligid natin. Maganda ang sinabi mo. Sumusuporta ako sa anti-violence. Ako rin, sumusuporta. Ako rin, sumusuporta. Ako rin, sumusuporta. Kami rin sumusuporta. Tatay Jiang, ano ang masasabi ninyo sa panukalang ito? Maganda. Makabuluhan. Guru Zhang, naalala ko bigla may mahalagang lakad pa ako. Mauna na ako. Hoy, sandali. Sumusuporta rin ako sa panukala ni Lin Yuli. Unang beses, sa wakas, nakita ko na ang tunay na ngiti ni Jiang Yihuay.
Sino po ang hinahanap ninyo? Kumusta po? Kung sakaling narinig po ninyo dati o nakakita ng pang-aabuso sa pamilya, maaari po ba kayong tumestigo? Oo, sige, pwede. Heto, para sa'yo. Salamat, Doc, sa pagsusuri sa mga sugat ko. Ayos! Sa pagkakaroon ng protection order na may bisa sa batas, kailangang lumipat na ng tirahan ng tatay mo. Ligtas ka na mula ngayon. Kung wala ka, hindi ko makukuha ang dokumentong ito. Lynn, Yuli. Salamat. Sabi ko sa'yo, tama ang pinaniwalaan mo. Bakit ang dami mong alam? Minsan naiisip ko, parang may kakayahan kang manghula. At yung nangyari sa supply room noon, Ako, nag-iisip na kaya ako ng sobra? Nagiging tanga na ba ako? para sa'yo, nag-research ako at nagtanong sa mga abogado. Nangangawit na ang likod ko. Namamanhid na ang mga binti ko. Para sa akin? Oh, kaya, paano mo ako pagbibigyan? Tuturuan kita. Magpakasal ka na lang sa akin. Ha? Hindi ba yan ang klasikong paraan ng pagtanaw ng utang na loob? Huwag ka nang magbasa ng mga romance novel. Yung resulta ng huling pop quiz natin, nakakahiya talaga. Ikaw, saang eskwelahan mo gustong mag-masters? Baka gusto ni Jiang Yihuay na magkapareho kami ng pipiliing eskwelahan? Ikaw? Pwedeng tulungan kitang mag-aral para makapasok sa gusto mong eskwelahan. Bilang kapalit, magkasama tayong pumasa sa magandang eskwelahan. Hindi ba maganda yon? Si na nga. Oy, protection order? Akala mo ba sa walang kwentang papel na to, makakapangahas ka nang? Magmalaki sa harap ko? Ha? Ngayon pa lang, papatayin kita. Bukas, umalis ka na rito. Kung mananakit ka ulit, kukuha ako ng abogado para pag-usapan natin ang sentensya mo. Anak, nakita ko na ang resulta ng exam mo. Kung sa susunod na math exam ay makakuha ka ng 100, ipag-o-order kita ni nanay ng hapunan sa pinakamahal na revolving restaurant sa sentro. Talaga? Gusto ko yung pang 2 tao. Simula ngayon, mag-aaral ako ng mabuti. Kahit ikaw, huwag mo akong istorbohin. Baboy ka ba? Tulog ka ng tulog. World class na masamang aso. Bata-bata. Ang hirap pumili. Yung function problem na tinuro ng teacher, naintindihan mo ba? Hindi ko naintindihan, Teacher Jiang. Turuan mo naman ako.
Si Jiang Yihuai at Lin Yuli laging magkasama. Nagjojowa kaya sila? Mukhang oo. Yihuay. Itong contest problem, pwede mo ba akong tulungan? Ay pagod na utak ko sa kakastudi. Hanapin ko si Yushan para magka-energy. Yihuay, Bawal daw pumasok sa ibang section, sabi ng teacher. Sa hallway na lang tayo. Halika't pumili na kayo. Kung ano ang gusto nyong kainin, kunin nyo. Ay, gusto ko yung masarap. Ito ang kakainin ko. Ito ang gusto ko. Jiang Yihuai. Ang sarap talaga ng inuming to. Isang bote na lang ang natira sa supermarket. Bakit wala ka sa upuan mo? Bakit ka gala ng gala? Ang pagtuturo ni Jiang Yihuai, parang Spartan na masyado. Sayang, dinalhan ko pa naman siya ng inumin. Di marunong magpasalamat. Klase na, mga estudyante. Buksan nyo ang libro sa pahina 76. Tingnan natin itong case analysis. Nahiram yung libro ko. Isandal mo yang sayo rito. Ayaw ko. Hey, di ako tulad ng iba na kapag nagre-review yung katabi, sinisiraan pa. Mukhang galit na pusa. Tapos na ang klase, mga estudyante. Paalam na po, guro. Paalam. Pupunta muna ako sa CR. Di mo naman kailangan sabihin sa akin yan. Di ba sabi mo, bawal akong gumala? yung test paper mo na 17 puntos lang, ipapatutor mo kay Yihuai, sayang lang sa oras niya. Nakakainis talaga. Pero kailangan ngumiti pa rin. Kapag mataas na score ko, saka ko siya pagtatawanan. Nasaan yung class fund? Alam kong inilagay ko yun sa mesa. Bakit nawawala? Lin Yuli, ikaw ang kumuha, di ba? Ngayong araw na ito, bigla na lang siyang nag-aya ng merienda para sa lahat, para lang maitago ang nakaw niya. Sigurado. Kung hindi, bakit naman dati, hindi siya nag-aaya sa atin? Totoo yan. Tigil na kayo sa pagkalat ng chismis. Ang pamilya ni Yuli Saningcheng, isa sa pinakamayayaman doon. Hindi niya kailangan ng pera ng klase na yon. Di ako sigurado. Kadalasan, may mga taong may problema sa pag-iisip. Gusto nila ng thrill. Angkop ba na siraan mo ng walang basehan ng kaklase? Kung gayon, suriin natin ang bag niya para mapatunayan niyang malinis ang konsensya niya. Payag ako, pero hindi lang ako. Lahat ng kaklase dapat masuri. Sige, Eddie, ikaw muna. Hindi ba ito ang pera ng klase? Hindi ko ito kinuha. May nagtangka talagang ipahamak ako. Lin Yuli, huwag ka nang magpanggap. Tama na. Patutunayan kong inosente siya. Nakakapagtaka. Si Jiang Yihuai, yung matalino at suplado, anong dahilan para ipagtanggol niya ng ganyan si Lin Yuli? Sa tingin ko, malamang nahulog na siya sa kanya. Jiang Yihuai. Talaga bang naniniwala kang hindi ako ang nagnakaw? Alam ko, hindi ikaw yung ganong klaseng tao. Eh, sa isip mo, anong klaseng tao ako? Napakabuti? O napakaganda? Mukhang alam ko na kung sino. Parang alam ko na kung sino yon. Sino? Si Yuwai.
Hindi ka naniniwala sa akin? Naniniwala naman ako. Pero akala ko kasi magkasundo kayo ni Yue. Kaya hindi mo siya pagdududahan. Mabuti pa, magpatingin ka na sa mata. Saan mo naman nakita na magkasundo kami? Hindi ba't madalas siyang pumupunta sa'yo? Hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi na mauulit yon. Kakausapin ko muna siya tungkol sa pera ng klase. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Yun ba ang iniisip ko? Yihuay, anong ginagawa mo rito? Unang beses mo tong pumunta dito. Ikaw ba ang nagpakana para magnakaw si Lin Yuli? Hindi ako. Nandito ka lang dahil kay Lin Yuli? Yihuay, hindi ka naman ganyan dati. Nabihag ka na ni Lin Yuli. Ano bang meron sa kanya? Yihuay, gisingin mo ang sarili mo. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Jiang Yihuay, pumunta ako sa monitoring room. Nakuhanan ko ng video ang lahat ng ebidensya. Anong ebidensya? Anong pinag-uusapan ninyo? Ano sa palagay mo? Yihuay, lahat ito ay hindi sinasadya. Nakita ko kasing nakabukas ang bag niya. Kaya mabuti ang loob kong isinara. Huwag kang magdadahilan. Ibigay mo sa akin ang video. Ipapakita ko sa buong klase. Wag mo. Jihuay, wag mo akong tratuhin ng ganyan dahil sa kanya. Yuwai, alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bagay sa pagiging estudyante? Kapag nagkamali ka, pwede mo pa itong itama agad. Sabi ko na nga, hindi sinasadya. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tatanggalin ko ang video sa monitoring. Tulad ng sinabi mo, hindi sinasadya. Ipaliwanag mo sa ating mga kaklase. Naku, paano naman nangyari yon? Okay ba ang pag-handle ko sa sitwasyon? Ikaw ang bahala. Tutuparin ko ang sinabi ko. Sana ikaw rin. Pangako ko yan. Nagpapanggap na mabait sa harap ni Jiang Yihuay. Puting lotus na pokpok. Bubunutin ko talaga ang peking mukha mo. Pasensya na. Yung, nagkaintindihan lang, nagkamali ako sa'yo. Di ba gusto mong magsipag mag-aral? Heto, pahiramin kita ng notes ko. Sa akin din. Aray, ang galing ng pakikisama ko, di ba? Nabighani ka ba sa akin? Mali ang formula dito. Mali rin ang grammar nito. At itong isa pa, ang pangit pa ng sulat. Ang cute-cute naman ng batang lalaking 20 taon. Paano ba siya naging ganoon katsundere? Totoo naman. Hindi talaga magagamit tong mga notes na to. Ito lang talaga ang gusto ko. Lampas 100 ang math ko. Hoy, ingat ka. Jiang Yihuay, dinner tayo mamaya. Ayoko. Ito ang reward ko sa pagbuti ko sa exam. Ikaw ang nagturo sa akin. May parte ka sa tagumpay ko. Ako. Ayaw ko. Hindi pwede. Dapat sumama ka. Kung hindi ka sasama, hindi ko rin makakain to. Ano ang ibig kong sabihin? Ito ay isinadyang dalawahang pagkain ng nanay ko. Kung ako lang ang pupunta, mapapahiya ako.
Hoy, Jiang Yihuai. Isipin mo na lang na pahinga pagkatapos mag-aral. At sabi nila, may meteor shower mamayang gabi. Ang gandang tanawin at masarap na pagkain. Bihira lang magsabay-sabay ang mga yan. Ito ba ang sinasabi mong magandang tanawin? Nandito na tayo eh. At nandito naman ang masarap na pagkain. Tara na. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Pwede ko pong makita ang inyong reserbasyon. Nasaan na ang reserbasyon ko? Nandito naman to sa bag ko kanina. Baka nahangin ng malakas na hangin kanina. Nahangin na. Ate, nakapag-reserve talaga kami. Pero sobrang lakas ng ulan ngayon. Baka nawala yung reserbasyon namin sa daan. Tingnan mo. Ito yung text sa akin ni Mama nung na-reserve niya to. Pwede bang papasukin na lang kami? Pasensya na po, pero hindi po talaga kayo makakapasok kung wala yung reserbasyon. Pero ang lakas-lakas ng ulan ngayon. Mag-reserve na lang po kayo ulit sa susunod. Kung mamamalimos ka man, pumili ka naman ng lugar. Umalis ka dyan. Huwag kang humarang. Hayaan mo na. Uwi na lang muna tayo. Nadidismaya ka. Hindi naman. Kahit wala na yung reward, yung resulta ng pagsisikap ko sa pag-aaral, totoo pa rin yun. Marami pang ibang restaurant. Pumili na lang tayo ng iba. Sakto, oras na ng kainan. Mukhang mahaba pa yung pila. Gutom ka na? Hindi naman masyado. Kainin mo muna to para may lamantian mo. Hatian na lang natin. Kahit na wala namang masarap na pagkain o magandang tanawin, ngayong gabi ay siguradong magiging pinakamakabuluhan at pinaka-memorable na araw para sa akin. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Maaga kang matulog. Ilang araw na lang ang natitira sa countdown ng exam mo. Kapag sineryoso mo ang pag-aaral, saka ka lang hindi magsisisi. Parang ikaw, hindi ka na magsisisi kailanman. Sige, mauuna na ako. Hala, nasaan na kaya ang susi ng bahay ko? Ganito na ka-late. Mahirap na makahanap ng locksmith. Talagang ngayong araw ang pinakamalas na araw ko. Naniniwala na ako ngayon na ngayong araw ang pinaka-memorable at pinakamakabuluhan para sa iyo. Ang bibig mo, parang may lason talaga. Wala akong narinig na maganda. Kung okay lang sa iyo, gusto mo bang tumuloy muna sa bahay ko ngayong gabi? Ito, gusto ko. Tara na. Bago ang tuwalya. May banyo sa loob ng kwarto. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. At Malamang. Amoy mo na ako ngayong gabi. Hindi. Ang ibig kong sabihin, pareho tayong gumagamit ng shampoo. good night. Bakit ngayon, hindi ka nang aasar?
Ano ba to? Naipit mo buhok ko. Hindi naman naipit. Ikaw, bakit nasa kwarto ko ka? Ikaw ang pumunta sa kwarto ko, di ba? Ikaw, baka gusto mong, tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo, natutulog nang hindi nagsasara ng pinto, kaya nagkamali ako ng napuntahan. Kung ibang tao ang nakasalamuha mo, delikado yon. Kahit gaano pa kadelikado. Hindi naman kasing delikado mo. Malaki ang pangunawa ko ngayon. Hindi na kita pag-iinitan. Lining. Narito. Lin Yuli. Narito. Aray guro, narito na rin si Jiang Yihuai. Huy, ang valedictorian ay hayagang nagmamahalan. Ahahaha. Ilang linggo na lang at mag-exam na. Ilagay ninyo ang inyong isip sa pag-aaral. Ang mag-aaral na si Jiang Yihuai ay hinirang bilang modelong mag-aaral ng paaralan, umakyat ka rito at kunin ang tropeo. Anong nangyari sa inyong dalawa? Nagsasama na kayo. Wala, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay, Hindi na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Magsariling pag-review na kayo. Kung gusto mo, ibibigay ko na sayo. ayaw ko nga. Gusto ko ito. Pwede mo rin ba akong bigyan? Baka sakali. Makakuha ng swerte mula sa valedictorian at makakuha ng magandang marka sa exam. Bakit mo ibinigay ang tropeo mula sa paaralan kay Lin Yuli? Dahil gusto niya. Yi Huai. Ano ba talagang ginawa ni Lin Yuli para maakit ka? Hindi naman talaga. Yuvai, tama na yan. Huwag mo na akong hanapin sa susunod. Hindi maganda ang magiging epekto. Mga agaw ka sa akin kay Jiang Yihuai? Hindi kita palalampasin. Sino ba tong walang magawa? Mukhang hindi maganda ang balak. Jiang Yihuai, tapos na ang klase. Bakit hindi ka pa umaalis? Saglit lang, tatapusin ko muna tong problema. Mauna ka na. See ya. Paano kung kumalat siya ng masasamang chismis tungkol kay Jiang Yihuai? Kailangan kong pigilan siya bago pa mangyari yon. Akala ko hindi ka darating. Lin Yuli. Yihuai. Nagloloko ka ba? Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Nakikita mo ba? Magkababata kami ni Jiang Yihuai. Matagal na kaming magkasama. Nabighani lang siya sa'yo pansamantala. Huwag kang maging kabit. Ang cute-cute ni Jiang Yihuai noong bata pa siya. Anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang ng maigi. Paano ko malalaman kung peke ang dala mong litrato? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam ang iyong lugar. Sasabihin ko sa'yo, ang ayaw na ayaw niya ay ang mga taong nasa mataas na lipunan tulad mo. Kung may oras ka para sa ganyan, mas mabuti pang mag-aral ka na lang ng husto. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan? Si Jiang Yihuai, mag-aaral siya para sa masteral sa isang kilalang universidad. Huwag mo na siyang gambalain sa iyong peking pagmamalasakit. Hoy, ang pagmumukha mong nagwawala, nakakatawa talaga. Lilinisin ko ang utak mo. Ingat. Kagagaling lang ng video na kinunan ko. Nakakatuwa. Baka gusto mong ipakita din sa guro. Kamag-aral, maliwanag lang yon.
Lin, Yuli, magrereklamo ka ba sa guro? Gusto mo bang hindi ako makapag-exam? Yue, hindi ako tulad mong tuso. Jojing yan, salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Wala yun. Maayos mo muna ang damit mo. Oo, pasasalamatan kita sa ibang pagkakataon. Jiang Yihuai, bakit nandito ka pa sa silid-aralan sa ganitong oras? Hinihintay mo ba ako? Hindi naman. Nagawa mo na tong exam, di ba? Halatang hinihintay mo lang ako. Di mo pa ring aminin? Naisip ko, tropeyo mo to. Mas makabuluhan kung ikaw ang mag-iingat. Di ba gusto mo? Gusto ko. Pero simbolo rin ito ng pagsisikap at tagumpay mo sa kolehiyo. Kaya di pwedeng ibigay lang sa akin dahil gusto ko. At saka, ang gusto ko, di lang yung tropeyo. Lin Yulai, ganun ba kadali sa'yo ang magustuhan at ayawan? Bahala ka. Huy, bakit ka biglang nagalit? Sa problemang to, tingnan muna natin ang given conditions. Mag-aaral si Jiang Yihuai para sa master sa prestihiyosong eskwelahan. Huwag mo na siyang istorbohin ng paplastik-plastik. Mag-aral ka na lang ng sarili mong exam. Lalabas muna ako para huminga. Senior, ang swerte. Nagkita ulit tayo. Gusto mo ng soft drinks? Eddie, mamaya libre kita ng dinner. Di ba yan si Jo Jingyan, sophomore? Nagpalipat-lipat ng pag-ibig si Lin Yuli. Ang hirap intindihin. Paano mo nalaman na nagkakarelasyon sila? Kagabi ko sila nakita, sunod-sunod na lumabas sa experimental building. Baka naman, baka gusto niya ng mas batang junior. Tama ba? Experimental building. Hoy, Yuli. Yung lalaking kanina, bakit siya pa ang nagdala ng tubig para sa'yo? Nagkakapalagayan ba ng loob? Huwag kang magsalita ng ganyan. Dumadaan lang siya. Second year na siya. Nasa ilalim lang ng building natin. Paano siya dumadaan? Akala mo ba? Tanga ako? Lin Yuli, nag-aaral ka ba ng patago ng hindi ko alam? Kailangan ko pa bang itago sa iyo ang pag-aaral ko? Ito ang lakas ng isang malakas. Lahat ito ay dahil sa pagtuturo ni Teacher Xiao Jiang. Teacher Xiao Jiang, gusto mo ba ng soft drink? Ayoko. Ikaw? May problema ka ba? Sabihin mo para maging masaya ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bakit bigla kang naging malamig sa akin? Talaga bang dahil kay Yue? Naku, si Jiang Yihuai, nakagawa ng 26 na push-ups sa loob lang ng 1 minuto. Ano yan? Si Zhou Jingyan sa klase namin, 28 ang nagawa. Siyang record holder. Kanina, hindi ako seryoso. Kaya kong talunin ang record anumang oras. Ganon din ako. Di dagdagan nyo ng 1 minuto. Subukan nyo kung sino ang mas magaling. Mabuti pa talaga ang kabataan. Sobra ang lakas. Parang di nauubos. Mananalo si Jiang Yihuai. 2 beses na bang nauuna si Zhou Jingyan? Tingnan mo. Parang yung dalawa. Ex mo at current. Nag-aagawan. Ano ba?
ang sinasabi mo? ₱35 kay Jiang Yihuai, 31 kay Zhou Jingyan. Mas magaling pa rin ang senior. Ate, pagkatapos ng klase mamayang gabi, sabay tayong kakain. Pwede bang mamili ako ng masarap? Ilang push-ups lang. Gutom ka na? Anong gusto mo? Gusto ko candlelight dinner. See, candlelight dinner. Yung kakakuha ko lang sa phone ko ng 50% off na coupon. Bihira lang tong opportunity. At ngayon pa mismo mag-expire. Mukhang okay naman ah. Lin Yuli, aalis ka na ba o hindi? Kita na lang tayo pagkatapos ng klase. See ya. Bye. Nagutom si Zhou Jingyan sa pagpa-push up. Gutom ka ba? Masakit ba ang kamay mo? Hindi ako baboy na puro pagkain lang ang iniisip. Jiang Yihuai, bakit hindi mo ako kinibo kanina sa klase? Hay! Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Napakaalalahanin mo sa iba. Bakit hindi mo alagaan ang sarili mo? Nag-aalala ka sa akin. Nag-aalala ka sa akin, di ba? Pero, ikaw lang ang pinag-aalala ko. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Mag-aral ka na lang. Puro aral na lang ang alam mo. Baka ang pinakamalaking karibal ko ay ang pag-aaral? Hindi ka ba marunong tumanggi? Sino? Si Zhou Jingyan ba ang sinasabi mo? Kami lang ay magkaklase. Malapit na ang exam. Huwag kang palaging makisama sa mga batang estudyante, lalo na sa mga mas bata sa iyo. Pwede ba kitang kasama palagi? Ikaw, may plano na ako pagkatapos ng klase. Kakain kami ng candlelight dinner. Ang romantic naman kasama si Kiao Yushan. Kasama si Zhou Jingyan. Kung wala kang gagawin pagkatapos ng klase, gusto mo bang sumama sa amin para kumain ng masarap? Ayoko, mag-aaral ako. Mag-aral kang mabuti ha. Ang baduy talaga ng candlelight dinner. Kanina pa nga ang romantic, ngayon baduy na? Ate, Tara na. Maagang matapos ang pagkain. Kailangan ko pang umuwi para mag-aral. ano yun? Naalala ko yung isang masayang bagay. Nawala ko dati yung reservation letter, kaya hindi ako nakakain kasama ng kaibigan ko. Ang lungkot. Ang lungkot? Paano ka pa natutuwa? Huy! Yihuai! Anong ginagawa mo rito? Dumadaan lang ako. Ang swerte naman. Hindi ka pa kumakain, di ba? Gusto mo bang kumain tayo dito? Hindi na, uuwi na muna ako. Oy. Binigyan ako ng kaklase ko ng 2 kupon. Para lang to sa tulong mo sa akin sa pag-aaral. Quits na tayo. See ya. Tara na. Hoy! Tingnan mo yung nasa kabilang mesa. Mukhang masarap yung adobo nila. Yun na lang kaya ang orderin natin? Ikaw na bahala. Tulungan mo nga ako mamili. Alin kaya ang bibilhin ko? Yung to? Ito? Hindi ko akalain. Totoo palang nagkarelasyon na si Lin Yuli at yung junior. Sabi ko na sa'yo, mga katulad nila, trip-trip lang yan.
Nakita ko silang dalawa noong isang araw, lihim na nasa laboratorio. Magkahawak-hawak sila. Jiang Yihuai. Kayong dalawa, bakit nandito rin kayo? Ang swerte naman, dito rin kami kakain. Yung isa diyan, sabi mag-aaral daw? Miss Lin, karapatan naming kumain kung saan namin gusto. Kailangan ba naming hingin ng permiso mo bago kami kumain saan man? O kaya, sabay na lang tayong kumain sa isang mesa. Sa tingin ko, yung isip niya wala talaga sa pag-aaral. Huwag na natin silang istorbohin. Senior, ang tamis ng ice cream na to, gusto mo rin ba umorder? Anong klaseng ugali yan? Senior, okay ba yung ginawa ko? Nakita mo ba yung pagka-sarcastic niya kanina? Anong klaseng ugali yon? Ha? Senior? Si Senior Jiang pala yung sinasabi mo. Kanina, binigay mo sa akin ang cellphone mo. Ginamit ko para pumili ng regalo. Para sa kanya rin ang pipiliin ko. Tama na yan. Huwag na nating pag-usapan. Kain na tayo. Ako pa namang naghahanap ng regalong ibibigay sa kanya sa exchange gift. Jiang, walang puso. Yihuai. Kunwari na lang tinanggap ko ang kabutihang loob mo. Huwag ka nang babalik sa akin. Yihuai, sandali lang. Babalik ka ba kay Lin Yuli? Jiang Yihuai. Mahal kita. Ayokong makita kang naghihirap dahil kay Lin Yuli at nagiging kawawa tulad ko. Ikaw, Mahal mo si Lin Yuli, di ba? Huwag ka nang bumalik sa kanya, please. Hindi talaga siya bagay sa'yo. at hindi rin talaga ako bagay sa'yo. Huwag mo nang siraan siya sa harap ko. Ayaw ko. Ayaw mong marinig. O ayaw mo sa akin. Libre lang to mula sa tindahan. Ang chun-chun mo talaga. Anong pinagsasaya mo? Perfect score ka ba sa math? Ang talas talaga ng dila mo. Di ka nagpapabigo. Ate, nakalimutan mo yung ribbon na pinili mo kagabi. Hindi naman naabala ang pagbibigay mo ng regalo. Hindi naman. Magtagumpay ka sa exam mo, senyor. Mula ngayon, hindi na ako makakaabala sa pag-aaral mo. Mukhang ang bait-bait ni Jiang Yihuai. Mas mabuti pang kumuha ng bato sa kalsada. Mas malambot pa yon sa kanya. Regalo sa'yo ni Jojing yan, no? Ano ka ba? Hindi yan regalo. Gusto mo ba? Binigay mo na sa akin yung trophy mo? Ito naman? Kapalit? Hindi ko kailangan. Huwag mo namang ayawan. Pinag-isipan ko yan ng matagal. At humingi pa ako ng payo sa isang lalaki. Yung sophomore na nakita ko kanina? Oo. Kahapon sa cafeteria, ipinakita ko sa kanya gamit ang phone ko. At matagal niya yung tiningnan. Bakit ba siya palaging pumupunta sa'yo nitong mga nakaraang araw? At may mga nakakita sa inyo, sa lab ng eksperimento, na magkasama lang kayong dalawa. Anong ibig sabihin ng magkita kaming dalawa lang? Noon, ako yung tinawag ni Yue. Ay, ang swerte naman. Dito rin kami kakain. Kahit anong sabihin mo, ako at si Zhou Jing yan. Normal na magkaklase lang ang relasyon namin.
Maniniwala ka man o hindi. Tapusin mo. Naniniwala ako sa'yo. Noong mga nakaraang araw, nag-aya sa akin si Yue na magkita kaming dalawa lang. May mga sinabi siya, tapos bigla na lang gustong basain ako ng tubig. Si Zhou Jingyan ang tumulong sa akin. Kaya nga kinainan ko siya. Anong pinag-usapan ninyo? Gusto kanyang basain ng tubig? Jiang Yihuai, mapagkakatiwalaan ba kita? Sabi niya, kayo raw ay magkasintahan na ng ilang taon. Magkasama kayo mula pagkabata at maganda ang samahan ninyo. Pinagbawalan niya akong lumapit sa'yo. Pinakita pa niya sa akin ang mga larawan mo noong bata ka. Marami pa nga. Lin Yuli. Ano? Ganun pala. Ganito pala kalaki ang pagpapahalaga mo sa akin. Ikaw naman, tong nagtatanong ng nagtatanong. Eh di, mas nagmamalasakit ka pala sa akin. Genius, nakabasa ka na nga ng patiwarik? Regalo. Ako ba ang una? Ang kaibigan kong nagbigay sa'yo ng regalo para sa pagdadalaga mo. Bukas ng makalawa, ang mga magulang mo? Darating ba para magdiwang kasama mo? Salamat, Yushan. Sabi nila, mag-focus muna ako sa pagsusulit. Ikaw lang ang nakakaalala sa akin. Kawawa naman, kawawa naman. Halika, aalagaan kita. Hoy, Ginoong Zangyong, part-time job na sinabi ninyo dati. Kulang pa ba ng tao sa weekend na ito? Sige, pupunta ako bukas. Ang paglalakbay sa panahon ay maganda rin pala. Matagal ko nang gustong subukan ang restaurang ito ng sopas at kanin. Ilang taon na. Maligayang pagdating. Tanong ko lang, Jiang Yihuai, anong ginagawa mo rito? isa lang ba? Halika, dito po. Pwede kang mag-scan ng QR code sa sulok ng mesa para mag-order. Kuya Meron, ano ang marerecommend ninyo? Ang specialty ng tindahan ay sopas at kanin, mainit sa tiyan. Bakit ka nagkukunwari na hindi mo ako kilala? Sige, kain na kayo. Hoy, sandali! Kuya, paano? Hindi ko maalala na umorder ako ng soy milk. Libre yan ng tindahan. Kuya, kilala mo ba yung isang lalaki na ang pangalan ay Jiang Yihuai? Magkamukha kayo ng kaklase ko, pero napakabait niya. Hindi tulad mo, ang lamig ng pakikitungo mo. Hoy, bakit? Ayaw mo na? Gusto mo nang umatras? Kumain ka na lang. Nene, palitan natin ng contact detales. Itong pagkain na, ako na ang bahala sa bill. Pasensya na po, Tito. Wala po akong dalang cellphone. Tito, pwede kang makipagkamay sa waiter? Ano ba yan? Nagpapakasanto ka pa dito? Okay ka lang ba? Wala naman. Jiang Yihuai, nasabugan ka ba ng mainit na sabaw? Nagpakahiro ka pa Ang lakas ng loob mong gambalain ako. Baka mabasag ko ang mga binti mo. Hoy, ingat! Ang ganda ng mga mata mo, Tol. Ang ganda-ganda mo. Sayang, hindi ka marunong pumili. Pumili ng lalaki, hindi lang sa mukha dapat tumingin, kundi pati sa pera, ha. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi kita palalampasin. Aray, sorry na. Hindi na ako uulit, promise. Xiao Huai, namula na ang likod mo sa init. Magpa-check up ka na sa ospital. Jiang Yihuai, bakit ang tanga-tanga mo? Kailangan mo yan banlawan ng malamig na tubig. Bilisan natin, asikasuhin natin yan. Tara na. Xiao Huai, buti na lang na ipagtanggol mo ang customer. Dagdagan ko ang ibibigay kong panggamot. Kunin mo na. Salamat, Tito Joe. Hubarin mo na ang damit mo, Jiang Yihuai. Bilis! Masakit ba ng sobra? Hindi mo maigalaw ang kamay mo? Tutulungan kita. Huwag na.
Lumabas ka muna. Ako na lang. Ang likod mo ang nasugatan. Kung hindi agad aasikasuhin, magkakapaltos at magkakaimpeksyon, hindi maganda yon. Kailangang banlawan ng 20 minuto. Buti na lang at hindi masyadong malala. Oo nga pala, kanina, nung hinuli mo yung manyakis, ang galing ng galaw mo, ang bilis at lakas. Madalas kasing may lasing na nagkakagulo. Sa bahay namin dati, sanay na ako. Nagtataka rin ako, may doktor ba sa pamilya mo? Wala. Ako, matagal ko nang pangarap maging doktor. Kaya, marami akong nabasang libro tungkol diyan. Buti nakatulong. Hoy, Jiang Yihuai, ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Ang magagawa ko, yun, ang gagawin ko. Sinabi ko na sa'yo kung ano ang gusto kong gawin. Ang damot mo naman. Kanina pa sa restaurant, nagkunwari ka pang estranghero. Ayoko lang malaman ng ibang tao na magkakilala tayo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nakakahiya ba na makilala ko? Kung sana, may kalahati man lang ako ng tapang at pagiging prangka mo, baka naman tayo ay. Ikaw? Ingat ka. Huwag masyadong mabasa. Huwag masyadong gumalaw. Sienna, Bakit ka biglang lumingon? Buti na lang hindi natamaan ng gamot. salamat sa pag-a-apply ng gamot. Ihahatid na kita pa uwi. Sige. Ang tahimik niya ngayon. May problema kaya siya? Natutulog si Jiang Yihuai. Anong nangyari? Ang ingay. Jiang Yihuai, may lagnat ka, hindi mo ba alam? Magbaon na lang tayo ng basta-basta para sa tanghalian. Sa gabi, libre ko na ang hapunan. Kung hindi mo alam ang sitwasyon, akala ko naman may malubha na akong sakit. Huwag kang magsasabi ng ganyan. Maging mabait ka. Hindi ka ba babalik sa klase? Nagpaalam na ako sa class monitor. Anong ipinaalam mo? Kailangan kong alagaan kang mabuti. Ikaw ang top student sa klase natin. Kaya ako na ang magsasakripisyo para samahan ka. Salamat, mabuting katabi. Hindi ko alam kung ilang estudyante na ang gumamit nitong kumot. Uy, kasintahan mo? Hindi ba't siya ang nag-aalaga sa'yo? Bakit ikaw ang nakahiga at nakatulog? Hindi. Ayaw mo ba sa? Halik ko? Bakit bigla kang... Sa pagitan ng mga kaklase, hindi tama. Ang gawin niyon. Jiang Yihuai. Hindi ako basta-basta humahalik sa mga kaklase ko. Kaklase ko siya. Huwag kang kabahan. Hindi ako makikialam. Nakatulog ako. Pinag-uusapan ka nga? Hindi mo lang inagawa ng kama ang boyfriend mo? Dinamitan ka pa. Boyfriend? Naipaliwanag ko na. Ayaw niyang maniwala. Sige. Eh di hindi. Akala niya girlfriend kita. Tapos, ang paliwanag ko, itinuring niyang pagtatago. Basta, huwag kang magkakamali ng akala. Ano bang akala ko? Akala. Ako ang nagsabi sa kanya. Ganun ba? Wala naman akong maling akala. Ano bang ikinakaba mo? Sa pagsusulit. Hindi ka naman ganyan katalino. Jiang Yihuai.
Samahan mo ako sa isang lugar. Pwede ba? Ngayon, Tara na. Subukan mo rin. Tumayo ka ng ganito, harap sa hangin. Nakaka-relax talaga ang pakiramdam. oo, masarap nga. May isa pa akong lihim na talento. Panghuhula sa kamay. Jiang Yihuai. Napakaganda. Magiging napakaganda ng kinabukasan mo. Ang lahat ng nagliliwanag na bagay sa sansinukob dapat magbigay daan sa iyo. Maraming bagay tungkol sa iyo ang hindi ko alam noon. Pero ngayon, nandito ako para sa iyo. Matutulungan kita. Huwag ka nang mag-part-time job, okay? Dinala mo ako rito. Para lang sabihin ito? Tingnan mo. Napagod ka't nagkasakit ka pa. At malapit na rin ang entrance exam mo para sa grad school. Wala akong dahilan para patuloy na tanggapin ang kabutihan mo sa akin. Gusto mo ng dahilan? Madali lang yon. Ngayon, nakuha ko na ang gusto ko sa'yo. Ang mga ginawa ko, ituring mo na lang iyon bilang kabayaran. Ayokong mabaon pa sa utang sayo. Bakit ba lagi mo akong tinatanggihan? Ayaw mo ba? Sa halik ko? Bakit bigla kang? Sa pagitan ng magkaklase, hindi tama. Ang gawin niyon. Jiang Yihuai. Hindi ako makikipaghalikan sa kaklase ko. Kulang pa ba? Ang ginawa ko? Hindi ka pa bababalik sa classroom? Gusto mong mag-cutting? Wala. Mga estudyante, bukas na ang entrance exam para sa grad school. Naniniwala ako na lahat kayo sa inyong pag-aaral sa kolehiyo ay magtatapos ng maayos. Huwag ninyong ikaila ang inyong mga kakayahan. Jiang Yihuai, nasaan siya? Alam mo ba kung saan pumunta si Jiang Yihuai? Si Jiang Yihuai, pumunta siyang bumili ng school supplies. Matagal na siyang umalis. Parang ayaw na niyang makipag-close sa akin? Napagkasunduan na nga na magkakasama tayong kakain ngayong gabi. Ganun ba talaga ang gusto mo? Iwasan ako? Sayang ang pagkain. Jiang Yihuai. Masyado lang sigurong namimiss ko siya. Kaya nagkakaroon ako ng guni-guni? Lin Yule. Maligayang kaarawan. Sayang, walang cake. Wala ring birthday song. Hindi kailangan ng mga iyon. Ito ang pinakamagandang regalo. Kaya, nag-part-time job ka. Ay para bilhan ako ng regalo sa kaarawan? Ang saya-saya mo. Oo, gustong-gusto ko. Ang regalo ang sinasabi ko. Mas gusto pa kita ngayon, Jiang Yihuai. Kung ganon, uuwi na muna ako. Good luck sa exam mo bukas. Jiang Yihuai. Lahat ay magkakaroon ng mas magandang simula. Yung almusal mo bukas, may plano ka na ba? Nabasa ko sa almanake, maganda raw ang magdala ng almusal para sa iba bukas. Pwede bang dalhan mo ako ng siomai? Kanina nung lumabas ako, tiningnan ko ang almanake. Sabi, masama raw ang pag-alis ng bahay. Maganda raw ang humalik sa akin. Bukas na lang sa exam room. Kita tayo bukas.
Sinabi ng isang marangal na tao, ang pag-aaral ay hindi dapat tumigil. Ang asul, kinuha mula sa asul, at mas maganda kaysa sa asul. Nag-record pa ng learning inspiration. Talagang walang pakikiramdam. Mag-ingat ka sa exam, Lin Yuli. Sana sa hinaharap, may pagkakataon pa na maging seatmate mo. Nakakainis ka, Jiang Yihuai. Ako na 27 taong gulang. Natalo ako ng bodo sa paglalambing mo. Xiao Huai, bakit ngayon ka lang umuwi? Xiao Huai, alam na talaga ng tatay na nagkamali siya. Tingnan mo, binili pa ng tatay para sa'yo. Ang paborito mong mangga noong bata ka. Wala akong masasabi sa'yo. Ikaw, Umalis ka na. naku. Galit ka pa ba sa tatay? Mag-ama tayo. Hindi naman tayo mortal na magkaaway. Nagsisi na ako ng lubusan, anak. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring mabuting ama. Nung 3 taong gulang ako, nagka-allergy ako sa mangga. Mula noon, hindi na ako kumain yan. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Bukas na ang entrance exam mo para sa grad school. Ako, hindi ba ako pwedeng mag-alala sa sarili kong anak? Kailangan bang? Kailangan bang lumuhod ako at humingi ng tawad bago mo ako patawarin? Sige, luluhod ako sa iyo. Yihuay. Anak, nitong nakaraang araw, nabalian ako ng braso. Tapos nadiskubreng may kanser ako. Mukhang hindi na ako magtatagal. Sa huli, gusto ko lang makasama kang kumain. Huling pagkakataon na ito. Siya. Nabili ko na ang mga sangkap. Mag-focus ka na lang sa pagre-review. Halika. Halika, kain na tayo. Kumain ka na. Malaki ang pressure sa pag-aaral. Kumain ka ng maraming karne para magkaroon ka ng lakas. Kain na. Xiao Huai. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Hoy, Chiangge. Ano? Nawalan ng malay ang anak ko. Napagkasunduan na natin to ha. Ibebenta ko siya sa'yo. Ipapadala sa Myanmar North para magtrabaho. Yung utang ko, mabubura na ang utang ko. Oy. Huwag kang magmalaki sa akin. Gago ka, hindi kita mapapatahimik. Aray. Bakit ako natutulog sa sahig? Bakit ako natutulog sa sahig? Anong oras na? Leo Tian Ususan? Anong nangyayari?
3 araw na gamot, tua. Ang bilis mo namang nagising. Malaki ang pressure sa pag-aaral. Kumain ka ng karne. Magpalakas ka. Jiang Jie, buksan mo ang pinto. Huwag kang magpakahirap dyan. Nasa loob ka ng kwarto. Manatili kang maayos dyan. Bilisan mo at buksan ang pinto. Jiang Yihuai, sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng postgraduate exam. Jiang Yihuai, sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang isipin yung pag-aaral para sa master's degree, sabi ko sa'yo. Yang master's degree na yan, wala namang silbi. Mas mabuti pang magtrabaho ka na lang sa Myanmar para kumita. Sa hinaharap, anong magandang buhay ang wala? Kahit na makapasa ka, sa bandang huli, kailangan mo pa ring magtrabaho sa labas. Mas mabuti pang samantalahin mo ngayon. Magtrabaho ka ng ilang taon pa. Ako ang tatay mo, hindi kita ipapahamak. Jiang Jie? Napakasama mo talaga. Kahit magwala ka, wala ring mangyayari. Kapag dumating na ang sasakyan ni Kuya Kiang, palalayain kita. Faye. Jiang Yihuai, wala man lang tayong paraan para makipag-ugnayan. Talagang hindi ako karapat-dapat nakatabi sa klase. Ito ang cellphone para sa'yo. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Ganito ba ang ibig niyang sabihin? Gusto niyang lumayo sa akin? Bakit hindi pa dumarating si Jiang Yihuai sa eskwela? Hindi siya nahuhuli kailanman. Jiang Yihuai, bakit wala ka pa sa school? Yuli. Nakulong ako sa bahay ng tatay ko. Ano? Sasaklolohan kita agad. Hintayin mo ako. Hey. Hindi ko dapat siya kinontak. Paano kung makaapekto ito sa pag-aaral niya para sa exam? Hey, Bata, hindi mo na kailangang sumama sa amin. Ligtas naming ihahatid ang kaklase mo sa testing center. Umuwi ka na at maghanda para sa exam. Hindi pwede. Kailangan kong makita mismo na pumasok siya sa testing center. Bakit maaga pa si Kuya Kiang? Kunin mo na agad ang batang yan para sa akin. Pulis ako mula sa Jiangcheng. Pakikipagtulungan sa investigasyon. Oy, ano to? Ano to? Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Anong nangyari? May nasugatan ka ba? Tara na. Huwag kang magulo. Anong ginagawa ninyo? Sinusumbong ko lang ang anak ko. Labag ba sa batas yon? Ikaw. Ako na ang bahala dito. Xiao Zhang, hatid mo na agad ang 2 estudyante sa exam venue. Salamat. salamat. Tumayo ka ng maayos. Inihanda ko ng maagang almusal. Kain ka na. Salamat. Salamat sa iyo. Palagi mo akong inililigtas. Jiang Yihuai.
Anong meron? Pagkatapos ng exam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ngayon, huwag kang mawawala. Siya. Pangako. Siya. Pangako ko sa'yo. Maligayang pagtatapos. Tingnan natin. Sabihin ko na lang na nag-time travel ako. Mahirap kaya paniwalaan yon? Yuli. Nag-post ng announcement ang class monitor sa GC. Sabay-sabay daw sa KTV. Pumunta ka ha? Pagkatapos ng graduation, magkakanya-kanya na tayo ng landas. Sigurado ka na hindi mo sasabihin kay Jiang? Oy, ang mga ngaso, kailangan ng pasensya. Hintayin mong lumapit ang biktima, saka mo hawakan. Pero narinig ko, maraming underclassmen ang nakapila para mag-confess kay Jiang Yihuai. Kailangan mong magmadali. Pero narinig ko, maraming mga junior na babae ang nakapila para magtapat ng nararamdaman kay Jiang Yihuai. Dapat bilisan mo na. Mga bata lang yan. Hindi pa pansinin ni Jiang Yihuai yan. Gets ko. Siya kasi ikaw lang talaga ang iniintindi niya. Kasi naman nagligtas ang maganda sa bayani. Iniligtas mo siya sa panganib. Mahirap sabihin. Siya ba ang unang nagtapat sa'yo? Kung si Jiang Yihuai ang magsasabi ng nararamdaman niya, parang imposible yon. Teka, tama na. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Si. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, sagutin mo ang tawag. Mahal kita. Mahal kita. Kahit noon man, sa hinaharap. O ngayon, walang pag-aatubili kong mamahalin ka. Ipagkakatiwala ko ang aking sikreto sa'yo. Dapat ba akong matuwa o mawalan ng pag-asa? Lin Yuli, masyado kang perpekto. Pero hindi ka dapat mahila sa putik dahil sa aking pagiging makasarili. Jiang Yihuai, duwag ka. Iniligtas kita. Hindi ba dapat utang na loob mo sa akin yon? Ngayon, hindi kita tatakasan. Duwag. Lin Yuli, ingat. Ayos ka lang? Nandito ka naman, parang pader. Wala namang mangyayari sa akin. Kanina, sa sandaling iyon, bumilis ba ang tibok ng puso mo? Kahit mga bata sa kindergarten, marunong tumawid ng maayos. Ilang taon ka na ba? Paano kung sabihin kong 27 taon na ako? Maniniwala ka ba? Mas mapanganib pa ako kaysa sa lobo. Mas delikado pa ako kaysa sa lobo. Isang 27 anyos na soro. Anong gusto mo? Pwedeng kong tuparin yan. Bilang pasasalamat. Pwede bang maging boyfriend kita? Samahan mo akong manood ng sine mamayang gabi. Kung pagkatapos ng sine, wala ka pa ring sagot, hindi na kita guguluhin pa. Siya. Ako na ang bibili ng tiket ngayon. Naalala mo pa yung nawala kong ticket? Mahirap kalimutan yon. Desisyon na yan. Jiang Yihuai, kung mawawala ka ulit ngayon, talagang magagalit ako. Hindi kita pagagalitin. Hello? Magandang araw. Ikaw ba si Jiang Yihuai? Ito ang Ningcheng Police Station. Gusto ka raw makita ng tatay mo sa huling pagkakataon. Kami,
Wala nang kailangan pag-usapan sa pagitan naming dalawa. Irespeto namin ang desisyon mo, pero bilang humanitarian consideration, mas mabuti kung pumunta ka. Iginagalang namin ang desisyon mo, pero dahil sa humanitarian na dahilan, iminumungkahi naming pumunta ka rito. Ito pala ang sagot mo sa akin. Nene, sarado na ang sinehan. Ang hinihintay mo, mukhang hindi na darating. Umuwi ka na. Uuwi na ako ngayon. Salamat. Lin Yuli. Hindi ko na dapat siya pinuntahan. Pasensya na. Huwag ka nang magalit. Hoy gwapo, sino ka ba? Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Hoy gwapo, sino ka? Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Mahal kita. Kahit noon, sa hinaharap. O ngayon, mahal pa rin kita ng walang pag-aatubili. Kung sasabihin kong ako ay 27 taong gulang na, naniniwala ka ba? Bakit naman? Galing ka talaga sa hinaharap? Lin Yuli, ako si Class President. May kailangan ka ba? Kumakanta ang lahat. Nandito na rin si Lin Yuli. Hindi maganda kung hindi ka pupunta. Sige, pupunta na ako ngayon. Sige, pupunta na ako diyan. Matagal na akong naghihintay dito para sa'yo. Salamat. Umalis ka dyan. Yung mukhang si Jiang Yihuai. Galit na galit ako sa kanya ngayon. Huminahon ka muna. Ano to? Ilan na ang nainom mo? Jiang Yihuai, hindi ka na ba marunong mag-imbento ng kasinungalingan para aliwin ang tao? Gusto mo ba? Tulungan kita mag-isip ng dahilan? Sira ang tren. Sumagip ng pusang kalye. O kaya? Gusto mo ako? Kasalanan ko ito. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Huminahon ka muna. Kung may saysay ang paghingi ng paumanhin, para saan pa ang pulis? Kasalanan ko ito. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Huminahon ka muna. Kung epektibo ang pagsusorry, bakit pa kailangan ng pulis? Kung gayon, mag-apply ako ngayon para lumipat ng posisyon. Mula sa isang scammer, papalitan ng personal na bodyguard, yung laging handa. Halimbawa ngayon. Kailangan mo bang uminom ng gatas para mabawasan ang sakit ng tiyan? Jiang Yihuai, huwag mong isipin na madali akong pasayahin. Hindi ko naman iniisip yan. Ako ang ate mo, kaya mahal kita. Kaya binigyan kita ng pagkakataong aliwin ako. Ate, Ang ganda ng pagtawag mo. Tawagin mo pa ako ng ilang beses. Gusto kong marinig. Lin Yuli. Ikaw ba ay?
Jiang Yihuai, kung hindi mo tatanggapin ang pag-amin ko, siguradong magsisisi ka. Lin Yuli, para kang isang meteor. Bumagsak ng malakas sa puso ko. Ayaw kong patayin ang liwanag mo. Kung hindi mo tatanggapin ang pag-amin ko sa'yo, magsisisi ka talaga. Lin Yuli, para kang isang meteor. Bigla kang bumangga sa puso ko. Ayokong pawiin ang liwanag mo. Ibinabalik ko ito sa'yo, hindi ko ito kailangan. Sa bawat 3:00 ng madaling araw na hindi ka makatulog, magkakasakit ka ng pagsisisi. Ang katahimikan ngayon, Lin Yuli, ako. duwag ka. Kahit na hindi mahulaan ang kinabukasan. Gayunpaman, ako'y magiging walang lunas na. Masusubsob sa'yo. Mukhang nakatulog na ang aking kaibigan. Pakisuyo, Genius Jiang, hatid mo na siya. Walang problema. Ako na ang maghahatid sa kanya. Jiang Yihuai. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong magsisi. Yuli, bakit ngayon ka lang sumagot ng tawag? Kagabi, uminom at kumanta ako, di ba? Masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Company dinner ba yan? Yung class reunion mamayang gabi. Huwag kang mahuli. Company dinner? Class reunion. May company dinner ba? Yung class reunion mamayang gabi. Huwag kang mahuli. Company dinner. Class reunion. Hulyo 3, 2025. Araw ng class reunion. Panaginip lang kaya ang lahat ng ito? Isang panaginip ko lang? Tandang-tanda ko, sinabi sa KTV ni Jiang Yihuai na gusto niya ako. Kahit na panaginip, bakit eksaktong-eksakto ang mga bulaklak? Kung hindi ito panaginip, susunod may waiter na makakabangga sa akin ng hindi sinasadya. Tapos, biglang lilitaw si Jiang Yihuai. Noong araw na yon, hindi ko nakita ng maayos. Ngayon, dapat kong mahawakan ng maigi ang abs niya. Ikaw pala? Wait! Bakit hindi ako? Lover Saint Lin? Talaga bang panaginip lang? Wala ka talagang pinagbago. Tulad nung high school, parang manyakis. May hawak na kamera, kinukunan ng patago si Yihuai. Ay, susunod, sasabihin niya na huwag akong maging tanga. Lin Yuli, huwag kang maging tanga. Kahit mag-confess ka ulit, ang kapalaran mong tanggihan ni Yihuai, hindi magbabago. Bigay mo. Lin Yuli, pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Hindi pa rin magbabago. Bigyan mo ako. Lin Yuli, pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Yihuai, namula nga ang kamay ko dahil sa paghampas mo. Ang sakit kaya? Ang ingay dito. Labas tayo at mag-usap. Paano ito naiiba sa panaginip? Panaginip din kaya ito ngayon? Hindi ito panaginip. Dati sinabi mong tuturuan mo ulit ako. Totoo pa ba yon? Siyempre, totoo yon. Romantikong gabi ng tagsibol. Sa wakas, dumating na. Ang panahon kung saan kasama ko si Jiang Yihuai. Ngayon, kailangan mong makinig ng mabuti. Lin Yuli, mahal kita. Ito ang para sa duwag na nangahas magtapat ng nararamdaman. Ito rin ang sagot ko.